Ito na ang front runner na para sa Raptor. Ito, para sa Terra to eh. So, huwag na muna natin galawin yan. Ito muna buksan natin, di boy. Oh, damn! Ito na! Oh, damn! Daming sticker, oh. Maraming salamat talaga sa Overland Kings. Ako na pangarap magkaroon ng ganitong carrier dahil isa to sa pinakamatibay na carrier. Talaga naman, mukha nga naman talaga matibay, no? No? Kapal pala nito. Salamat din sa front runner. Kung kailangan nyo ng mga pang front runner, isa yan sa mga the best na brand na pang overland or pang off-road lahat. The best ito. Alright, pasin na natin to. Alright, tapos na ang roof rack natin. Sikasuhin naman natin ngayon yung kakabit na mismo sa Raptor. Bubolt natin sa Raptor. Ito na yung kanyang bone. Bone ang tawag nila dito eh. Ito yung kailangan na pinakamatibay sa lahat kasi dito nakapatong mismo yung carrier natin at lahat ng load sa kanya nakasalalay. Wow! So yun oh. Tibay, parang solid na bakal talaga. Yung bigat niya alam mong matibay lang pero hindi siya yung mabigat na mabigat. Hindi ko ma-solusyonan kung paano i-install ito sa mismong bubong ng Raptor dahil kailangan namin i-bolt yan dito eh. Kailangan namin i-bolt yan dito. So, unahin na lang muna natin ngayon ikabit yung sa Terra, yung load bar na gagamitin dito na pagpapatungan din natin ng tent. Alright? Alright, natapos na namin ikabit ang load bar sa taas ng Terra. Ngayon naman, bubuksan na natin yung tent na para sa sasakyan ni Janice na maraming salamat ulit sa Overland Kings. So, buksan na natin to. Ay, makita na natin yung loob. Malaki yan eh, malaki. Malaki yan. Kasya ang 4 na tao dyan. So, pang-apatan na tao yan. So, talagang pagka nag-overland kami, kasya na lahat sa bubong ng sasakyan, no? Yes. Ito na! Nandito na! Woo! Ang bigat, man! Excited na to. Pasimple lang, pero excited yan. Kaya ang mura eh. Kaya mo ba yan? Tara! 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 Ang angas! Sabay mo ba? Astig! Akala mo ganun siya kalaki, meron din namang space pa. Ano niya lang yun, okay? Eto na! Buksan na natin yung tent ni Janice. Dito matutulog yung mga bata. Lahat. Si Mape, sila Kamangga, Domeng, Jeo. Tayo, dun tayo sa Saya, Raptor. Raptor. Okay, in 5, 4, 4, 3, 2, 1. 1. Taran, tan, 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 tan. Tara! Ganda ng kulay. Gusto niya to kakulay ng bike niya. Quality! Ito, folding pet bed. Buksan na rin natin to. Ito, para to kala Spike, tsaka kay Stacy. Siyempre, di natin nakakalimutan ng ating mahal na alaga. Mga travel buddy natin. Yes. Ang isang bantay at isang nagpapabantay. Yan. Binilan ko sila nito eh. Hindi pa ito nakakita ni Mama. Hindi niya pa ito na ano. Scoop! Para sa kanila ba yan Scoop! talaga? Ah, sa kanila yan. Baka kay Baka Dongdong? kay Domeng. Ayos? Pwede Kings na din ang brand yan. Ilalim na sasakyan, no? Kings! Shout out, Kings! Malamang si Dongdong to pagka nakapwesto ka sa ano. Sa labas, may carpet kayo. Nalaban pa natin yan. Ano yan, isa? Ito yung balot ng freezer natin kasi may freezer na rin tayo. Para sa Raptor. Yan. Ko, pakialis yan. Yan. Angas naman ang balot na to. Kings pa rin, syempre! Oh, di ba? Yung loob niya, parang thermo something. Di para kahit nabibilad siya sa likod ng Raptor yung freezer natin, hindi na kukupas or na sisira kung naiinitan yung loob. May lumalapit! May lumalapit! Mag-edit ka ron!
Hoy! Tapos na. Uy, may bagpag mo. Ano mo ito dalawa? Hugas ka na ng kamay, Jeo. Yan. Kasyang-kasya silang apat. Yan. Dito sila matutulog. Hugas mo tayo kamay. Hindi mahirap i-disinfect yan eh. So ano, happy ka? Happy! Happy! Nice color and quality! Yes, Overland Kings, thank you. Thank you sa mamot tent namin. Tsaka sa Kings natin. Mama, salamat, mama. Tsaka lahat ng parts ng Kings Yeah. na nandito ngayon. Freezer, Sa lahat ng isi-set up namin sa aming therapy. galing sa Overland Kings. Yeah, thank you, Overland Kings. Thank you, thank you. Okay, buhatin na nila. Kabilang, saluin mo dyan. 1, Alalay mo lang 2, 3. Huh! Wait, Jayo, angat sa ilalim ka na. Pinakailalim. Labas nyo na yung mga parts mo. Oop! Alalay. Diyos, paa Diyos ha? Pa! Kumusta? Nakasangkal yung pa ako. Okay, wala na pa mo dyan? Wala na. Okay. Okay, nakapatong na siya. Alalay angat ka. Alalay angat dyan. Wait lang. Oop! Right! Woo! Sige pa. Sige pa. Josh, baba ka na. Hindi abot ah. Spider-Man ka pa ha? Hindi niya abot eh. Oh, baba ka ni Baba ako bad. Tanga na lang, di ka lang tumalon. Pumunta. Gusto niya mauna pa yung ulo niya. Nauna pa yung daldal niya bago nag-action, nagpapanik. Angat na ka na eh. Okay. Wait. Oh, sobra na. Balik dito konti. Hop! Saan yung lock nito, Diboy? Talpak na natin. Ito yung lock niya. Ano, ang ganda oh. May goma pa oh. Yung dati naming tent dito, walang goma. Paano pala papasok ang lock nito? Dapat pala nauna. Yun oh, may pangkamay agad na thread oh. Madali na, hindi na kailangan ng tools. Yan. Angat pa! Gibaw! Hindi na kayo! Okay, okay na! Hop! Pabot ng isang lock yan! Jeyo, mayabang, may bagong speaker lang eh. Ganda ng speaker na bag. Oh, sige, angat. 1, 1, 2, Kaya Kuya Rod. 3. Saan? Basta may tabo na, gasgasin nyo. Dito naman ako para magsumbong eh. Pakasumbong ka? Ito ako. Gabi, nalutok ng baba eh. Wangs, angat. Dali, 1, 2, 3, go! Hindi ko kayo! Baba mo kasi sobrang sobrang taas, ta! Balik! Naipit na! Hina! Yo, what up? Good morning! Dito na agad tayo sa sasakyan dahil maaga pa, kailangan na natin tapusin ang kailangan natin tapusin. So ito na, susukat na namin yung rail ng carrier natin dito para mapatong natin yung tent. Yan, ganito daw ang fitting yan. Para, kasi pag binaba natin yan, dapa na. Diba? So dito talaga siya. Kabit muna natin to. Tutuklapin na natin tong... Guy! Sira na! Ow! Yew! Tanggalin na natin to. Ito na. Tuklap ka ngayon. Okay. Ha? Charara! Labas ang bito ka. Oh. Tagalan natin yung goma sa taas, so butasan na natin. Barena ka ngayon. Butas na ma. I have something for you. Ano yan? Konti na lang, butas na ma. Hindi pa naman nag-ano. Hindi pa nakasasama. Nag-iba na yung tunog.
Thanks, ma! Welcome! Pew! Alright, natapos na natin marinahan at lagyan ng mga rib nut. So ngayon, nalalagay naman natin na yung bone. Sa wakas, naikabit na namin ang kanyang bone sa gilid. Backbone ba yung tawag nila dyan? Yan, naikabit na namin. Fix na yan. Kahit alog-alogin natin yan, hindi na yan matatanggal! Papatong na natin ngayon yung rack mismo. Let's go, let's go! Let's go. You ready? Eto na! Okay, sa pansin niya. Yeah! Woohoo! Patong na namin, men. Eto, kinakabit na natin. So, kumain muna si Rod. At ako na muna ang tatapos nito. Sige na muna ang tulong natin dito magkabit. You Christmas despite permission. Hindi kasi naglaglagan din dyan kahapon, nakuha naman ni Kuya Rod mo. Eto na, nakabit na natin yung ating carrier. Parang ayoko na ngang lagay ng tent sa ibabaw kasi kinis-kinis nyo, tapos mukhang matibay talaga. Tara, buksan na natin yung tent, tapos patong na natin dito. Ang bigat masyado ng tent na para dito sa Raptor. Ang pangalan nun ay King's Grand Tourer. Hindi ko alam kung ano yung material niya, aluminum yata yung bubong nun or plastic. Tingnan natin, nakabox pa siya eh, so hilain na lang namin ni Jeyo. Sobrang bigat! Wow! May tupi oh! Sayang. Kasaway itong mga shipping line na to. Ano mabigat? Wala rin? Wala! Wala mga ano sa gina? Purong siya pala yun. Hindi kasya yung karton hindi para sa kanya. Buksan natin. Oh! Woohoo! Kabiluksan mo siya ng ganyan, tent na kaagad yan. Pwede ka na agad dumiretso sa loob eh oh. Ayan ang loob niyo. Hanep! Ganun lang yung mechanic niya pagbukas, tapos pag isasara mo ulit, bababa mo na lang to. Oh. Solve na. Sarado na yung tent mo. Matutulog ka, pop up, tapos angat. Yan ang ipapatong natin dyan. Itong nasa gilid ko, motor ni Jeyo yan. So, sampa na natin to doon sa Raptor. Sana magtagal at sana matibay at sana magandang pagsasamahan natin ito. Kasi yun yung gusto ko talaga, yung pag-angat mo, mabilis lang. Makaka-set up ka na, tulog ka na agad, pahinga ka na, hindi na yung marami pang tseche-bureche, di ba? May bibigit din sa tabi. Oo. Basta yung mga mount. Ito yung awning natin. Nandyan? Tingin? Saan nakalagay? Gilid. Ah! Bagay, tao lang nagbalot nito, hindi mo bali wala. Oh, di ba? Ito na. Kompleto? Na. Alright! Buhatin na natin yung tent. Nahapon na tayo. Sampalan natin yan para may bolt na natin. Let's go! Alright! Let's go! Joshua! Let's go, sabay-sabay. 1, 2, 3. Joshua! Batuhin nyo ng bato doon malaki. Joshua! 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 Tara na. Meng, saluhin nyo doon yung sigo mo. Kaya di maganda lang ako. Lakas mo kung saan yung ano mo kayo. Ikaw magbuhat ito dyan sa ilalim mo. Game! Isa kami. 1, 2, 3! Nasusugat siya. Para kang puputo ka! Ha? Yeah! Gago. Parang puputok mo yung ugat niya sa ulo eh. Meng! Dali Meng! Salo Meng! Huwag mong bitawan Meng ha! Meng! Meng! Huwag mong bibitawan Meng! Kata ko ah. Gala ya. Dito. Ako
maipit na si Duming. Sabi ni Rod, wait lang, inom na ako tubig. Wait lang, inom na ako tubig. Inom na tubig. Wait, Jeje, alala mo muna. Wait, naiihi talaga ako. Alalaya. Oh! Op, Mahulog ka. baka bumangga sa ano. Kapag kaya tayo. Angat, angat. Op, patong, op, huwag itutulak, magasgas. Angat. Wait lang, wala pa matong gas-gas. Magasgas. Op, stop! May, huwag mo itulak, men. Wala pa. Hoy, huwag itulak! Huwag itulak! Parang ako kayo na! Angat. Angat, Diyos. Yangat! Push pa angat. Taka! Hoy! Hoy! Gasgas na! Gasgas na! Stop! 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 Gas-gas na oh. Gas na! Upo ka para mas may pwersa ka. Ay, hindi. Hindi makapagpapanap, di ba? Sa? Oh, pwede! Yan. Teka lang. Wait! Walang gagalaw! Walang kikilos ng masasama! Napapaligiran ko na kayo! Tulak nila yan. Hawag! One! Dandan na. 2! 3! Dandan, mahulog ako. Okay lang. Ilan pa? Wait! Lapag! Taka, mahulog ako. Mahulog si Rod. May nagmamahal ba sa'yo, Rod? Dami. Ha? Dami na. Hoy! Salamin na inapakan mo, hoy! Marami dyan nakakulong. Oh. Oh, wait! Angat! 1, 2, angat! Oh! Stop! Ano ba yan? Kala nyo! Kaya lang nga, magbaba ako. Kamangga! Bira! 1, 2, 3, angat, Jeyo! Hop! Lapag! Sige rin. Parang hirap. Atas konti! Buhat! 1, 2, 3! Oops! Lapag! Okay, atras pa natin konti! 1, 2, 3! Hop! Okay na! Wait lang, ganyan? Pwede na yan? Dito na konti, buhatin, mapunta dito. Wait lang, sabay-sabay ah. Aray! Grabe Diyos, buto agad kaya masakit eh. 1, 2, 3, papunta dito sa tera. Up! Parang di bagay. No? Masyado pa malaki. Malaki. Parang libing. Kaya nga eh, atras na lang natin ano? Pero libingan. Sige, atras! Atras, Beng! 1, 2, 3, atras! Oy! Nilain na naman. Nilain! Alright, naisampa na natin. Ingat! Let's go! Magandang umaga sa inyo lahat. Bagong araw na naman. Enthusiastic, gusto sumama. Sa baba, doon daw kami sa van. Kakabit natin yung auxiliary battery ng Raptor para sa ating freezer. So, hindi tayo magkita-kita mamaya sa labas. Tatapusin ko lang do dumede. Hindi ko alam kung sasama to sa baba o kung ako na lang. Alright, so ito lalagay natin yung battery box natin. Ayan yung battery box natin, nakasalpak na doon. Yan, yung dual battery system natin. Diyan natin isasalpak yung pangalawang battery para magkaroon tayo ng battery power para sa ating freezer. Ito naman yung gagamitin nating takip niya. Dito na nakakonect lahat yan. Tapos dito yung mga 12 volt socket. Yan. Dito ito Anderson plug. Ito yung pinaka main switch niya. Ito yung voltmeter niya. Ito yung breaker circuit niya. Ngayon, kailangan natin tanggalin to dahil bumabangga siya dun sa plastic kapag ka sinara. Ayan o. Pak! So, kailangan natin tanggalin to. Yun. Gas kung gas. Pinadala na lang din ng basag. Hindi gas kung gas na. Subukan na natin kung sasalpak pa. Pasok. Pasok? Ito ang gamit nating DC to DC charger. This is a CTEC D250 SE. Pwede na yan sa LiPo4, lithium-ion na battery. Dati lead acid lang, AGM. Ngayon, LiPo4, pwede na rin siya. Nakikita nyo, overland vehicle, caravan, etc. Kung gusto nyo ng dual battery at maglalagay ko ng freezer o kung ano man sa likod na pagkapatay ng makina, naka-full pa rin yung battery na yun. Magagamit nyo na ilaw sa gabi, magagamit nyo makapag-charge kayo. Ito, ganito, gamitin nyo ng ganito. Tapos, gamitin nyo na rin ng ganito kasi dyan na kayo magsasaksak ng mga 12 volts nyo and USB. Meron na yan yung ganyang mga battery box na yan. Kings, meron din yan ng Kings. Meron din yan sa Lazada. Search nyo lang kung ano yun at sukatin nyo na rin kung ano yung sakto na battery doon. Alright? So, kabit na natin to. Ito ang ating crimper. Ito ang gagamitin natin. Yan ang papasok natin sa mga batteries at sa kung saan pa natin siya gusto i-connect. So gagamitin natin siya ng wire stripper.
Yan. So, malinis ang pagkakabalat niya. Lagyan naman natin ng shrinkable hose. Dinoble ko siya para mas pulido. Pasok natin yung bala. Mobile natin. May hawak. Yan, ganyan lang. Kapag ka nakapwesto na siya ng ganyan, tsaka natin i-crimp ng todo. Yan. Yun. 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 Susuot na natin yung shrinkable. Yan. Alright, ngayon lalighter na natin yan para pumayat na yan ah. Shhh. Kita nyo? Linis, diba? Oh, la la la. Look at that. Kita nyo kung gaano kalinis yung dulo ng wire. Yan. Yan ang kukonect natin to sa battery na matibay-tibay na yan, no? Dahil wala silang available na wire, kaya blue tsaka puti yung gamit natin. Yung blue, magsisilbi natin positive, yung puti ang magsisilbi natin negative. Dahil walang available dito sa lugar namin, kaya kung ano lang yung available, yun lang yung avail natin. Dito sa puting wire, ganun lang din yung gagawin ko sa kuno. Yung ginawa ko doon sa umpisa, so hindi ko na papakita sa inyo yun. Papakita ko na sa inyo mamaya kung paano natin ginunod sa battery. Kakabit na namin tong awning niya. Dito lang natin isusuot yan. Nakikita nyo yung L-bracket na yan. Yan. Naka-mount lang yan sa ating load bar. Tapos, dyan na nakakabit yung awning. Lulusot lang natin yung bolt. Yan. Yan. Di boy, ikaw nang bahala mag-bolt yan. At tatapusin ko muna yung wiring nung para dun sa ano natin ha. Dual battery. Ito yung gagamitin natin breaker. Kukonect natin to dyan. Yan. Naisalpak na natin yung gold niya sa dulo. Papasok natin dito yan. Connected na siya. Tapos, alagyan na natin ng bolt. Yan o. Clean. Tiba yan. Di yan matatanggal. Kukunik natin sa battery to. Tapos dito, kukunik natin yung wire papunta dun sa ating DC to DC charger. Alright. Ito na. Ang ating para sa starter battery. Ang ating 30 amp fuse. At ito yung wire papunta sa ating DC to DC charger. Kapag ka nagka-problema yung starter battery natin, magti-trip lang yan o. Hack. Tapos babalik lang natin. Goods na ulit. Yeah, boy! Nakalimutan ko, meron nga pala tayong Anderson plug. Pasalpak lang natin siya. So, connected na ulit yung power. So, hindi mo na kailangan tanggalin dun sa battery na bolt. Maya. Guy! Tas na! Yon! Woohoo! Birayin na natin si Raptor. Ito siya. Aray! Tas na! Tagos na? Yew! Ang layo niya ha. Ha? Ang layo sa tinuro mo ha. Hindi doon lumabas yung parena? Sana banda. Di boy, ba't mo binutas yung sasakyan ko, di boy? Grabe ka naman. Papasok na natin yung hose ngayon dito sa binutas natin. Butas na siya, oh. Tingnan nyo. Ayan na siya, oh. Bish! Yan natin lalabas yung ano natin. Wire, papunta dito sa ating CTEC. Nakabit na pala namin, oh. Tibay na yan. Lalak na lang dito yung plastic nito ulit. Ayan, oh. Tibay na, oh. Wow! Trabahong ong fam. Hindi boy, pasok mo. Yan. Yan na. Diyan na lalabas yung wire. Hindi pa. Dito na tayo sa harap. Ito na yung ating battery. Ayan. Dito natin ikakabit yan. Dito sa isa na to. Ito na yung dulo. Ito yung fuse natin. Yan. Tapos yan. Kabit natin dyan. Bam! Saktong-sakto. Ito na. Kabit na natin. Bam! Yan. Na, may kita. Alright. Diboy, kamusta dyan? Diboy, napasok mo? Sabay na natin i-cable tayo, no? Okay? Okay. Pasok ko dyan? Okay. Oh! Ano man? Hulog man! Okay. Cable tie pa lang yan? Cable tayo lang. Baka kainin ng siya ka? Hindi. Malayo. So, cable tie sa taas. May pagtatalian tayo. May mga wire din doon. Yung mga ano niya. Alright. So, akit na natin to doon. Sa taas. Balik na tayo. Ito naman. Balik Dapat naman. kasi sabay na sana eh. Ito na ang ating positive. Nakapwesto na oh.
Okay, hatak. Okay. Hatak ka naman dyan. Ito ngayon, negative na yung kakabit natin. Last ball. Shoot natin yan dyan sa main terminal ng negative. Yan, nakapwesto na siya dyan. Main terminal. Para sure ball. Kailangan maigpit yan. Ito lang ang kailangan natin bantayan dyan. Kung nag-trip yan, may problema. Pagka masablay ito, papalitan ko ng fuse ito susunod siguro. Pero sa ngayon, okay na muna yan kasi yan lang yung meron ako eh. Pagka gagamitin na natin, i-on lang natin yan pag ganun. Baka mamaya magkadikit yung positive negative dun. Tapos in-on natin. Tapos nakakonect na dito sa battery. Puputok yun. So, delikado. Alright, kamusta yan, Diboy? May cable tayo dyan sa may taas. Anong size? Hindi, dyan ba lalagyan mo? Wala pa. Lagyan natin ng cable tie yung mismong wire para hindi siya kumalat. Yan. Steady na yan siya dyan. Bukas na natin paanda rin to, at least importante. Nakabit na natin ngayon. Alright? Yo, what up? Alright, ngayon, ikakabit na natin tong awning dahil naikabit na natin yung rooftop tent. Ito na. Last piece ng ating setup, kaya kabit na natin. May bubong na rin to sa gilid. Kapag ka na-spot tayo kahit saan, may bubong tayo. Alright. Yan, ito yung pinaka-mount niya. Ito yung L-bracket natin. Natin dyan. Yan. Higpit na natin. Alright. Ngayon dating niya. Yan. Diba? Suabe. Alright, so na-install na natin ang ating auxiliary battery. Na-install na rin natin ang ating DC to DC charger. Subukan natin ngayon kung gagana siya dahil na-iconic ko na yung mga wire niya. At ngayon natin malalaman kung gagana ba yung smart alternator to starter battery to DC charger to auxiliary battery. Ito ang ating auxiliary battery. Ito yung ating DC to DC charger. So nakakonect na yung ating positive galing sa starter battery, negative galing sa starter battery. And ito naman yung positive negative papunta sa ating auxiliary battery. Ayan, gumamit ako ng Anderson plug para anytime pwede kong bunutin lang and then kaya ko nang matanggal ito. Ngayon, pagka umilaw itong A na to and itong malapit sa battery sign na yan, ibig sabihin charging tayo from alternator to auxiliary battery. Malalaman natin yan kapag okay siya. So naka-on na siya ngayon. On natin yung kanyang voltmeter. Ayan, 13 volts siya ngayon, so ibig sabihin full. Kapag pumalo yan ng mga 14 volts or more than or 13.8, charging na yan, ibig sabihin. So, papaanda rin natin yung sasakyan. Ito nga pala, tinanong ko yung mismong supplier nitong C-Tech at hindi daw nila nire-recommend na madirect ka nito ng araw or ng ulan. Kaya ang ginawa ko, para mailagay ko pa rin siya dito sa labas, malapit sa auxiliary battery, nilagyan namin itong, ayan, leather, nagpatay kami niyan. Tapos nilagyan ko ng stainless dito sa ilalim na bakal para yan yung magsisilbi niyang pabigat. So steady lang siya ng ganyan, di ba? Mas mabilis, accessible, masisilip mo agad, ganyan. So importante lang naman yung ulan tsaka yung init. So I think okay na yan, sa lagay na yan, di ba? Ngayon subukan natin paanda rin kung gagana ba. Sana gumana. Milaw? Ha? Woohoo! Umilaw siya! Ibig sabihin, okay, connected. Ibig sabihin, umilaw yung alternator to battery. Ibig sabihin, charging. So, kanina ilang kanina? 13 lang, 13 volts lang? Alright. Ito na. Woo! 14.5 baby! Ha? So, ibig sabihin, charging siya, Tiboy. Ginawa namin ng mga paraan, yung maraming bagay dyan kasi hindi lahat ganun ka-simple, hindi siya self-explanatory. Sobrang kailangan ikaw yung kumapa kung paano mo siya mapapagana. Ang dami rin mga sablay, na mga parts na dumating. Pero buti na lang nagawa natin ang paraan paano natin mapapagana yung mga bagay-bagay. So ngayon, kailangan naman natin ilagay yung freezer. Tignan naman natin kung gagana dahil may lalagay din tayong freezer dito, di ba? Para meron din tayong malamig na inumin, pagkain, karne, kung ano man kailangan natin dito sa Raptor, pwede pa rin natin madala at di natin kailangan maghanap na ng mabibili ng ice or what. Sampan na natin yung freezer, tignan natin kung gagana siya sa battery na to. Let's go! Ito ang ating freezer! Woo! 45 liters na freezer! Man, let's do this! Yes, na natin ito! Dito natin salpak sa bandang dulo para
may access dun sa labas. Sampa ka lang dun sa labas. Ayos na. Patayin muna natin yung makina para talaga ma-prove natin na yung power manggagaling sa battery. Turn it off! Alright. Yeah. Saksak natin yung kanyang wire. Ito. Naisaksak na natin yung wire. Steady na siya dito sa pwesto na to. Ito yung kanyang nasaksak sa 12 volts. 12 volts lang tong freezer natin. Dito natin sasaksak yan sa ating auxiliary battery dahil may mga sarili na rin ng mga outlet ito. Meron yung USB dito at saka 12 volt socket dito sa kabilang side. So, ito ang problema. Paano natin i-connect yung bangga na siya dito. But I think kaya natin puwersahin ng konti yan. Alright. Pasok. Baby. Kapag inon natin ito, pang! Dapat umilaw to. Doon natin malalaman kung working. Diboy, Yep. paki-on mo to. Alright, on mo Diboy. Oh! On na? Umilaw Diboy! Ayan, 23 degrees. Ibig sabihin 23 degrees yung init sa loob ng freezer na to. Sabaan natin yan. Sagad na yung ating, ayan, negative 18 na siya. So, freezing na yan. Naka-max na tayo. Freezing na yan. Yan, 23 degrees. Ibig sabihin yan, yan yung init ng freezer ngayon habang pinapalamig niya pa. Pero yung working na degrees niya is 18 degrees Celsius. Alright. Woo! May freezer na! Raptor! What up, Meng? What are you doing there, Meng? You good? Ito yung ating CTEC. Ayan, dyan nakapwesto yan. Oh, tatakpan na natin yan para safe na siya dyan. Alright. Ito, i-fix na lang natin dyan. Lalagyan natin ng lock. Ito yung gagamitin nating lock niyan para hindi siya umalog, hindi siya tumalon. Walang nakaandar na makina o kung ano man. Dito lang talaga galing sa battery natin yan. Damn. Tapos, i-charge na lang yan ang sasakyan tuwing tatakbo tayo. And then pag park natin, pagbatay ng sasakyan, full pa rin yan. So, tuloy-tuloy na magagamit natin yung freezer. 12 hours, 24 hours. Tapos, syempre, alis ka na ulit. Pagpa-andar mo na naman, full charge na naman yung battery mo. So, ganun na siya, gagana. Naikabit na rin natin yung awning natin. Meron na rin itong bubong sa gilid. Ayan. Mula din sa Kings. Salamat sa Kings. Kings din yung ating freezer. Ito naman Terra. Naikabit na rin natin yung hard top na tent. And yung awning niya nakabit na rin natin. Kings din yan. Yeah, so natapos din natin yung mga dapat natin tapusin. Dapat balikan lang kami pagdating namin dito. Kukunin lang namin yung Raptor. Tapos babiyahin na ulit kami. Eh nangyari, pagdating namin dito, dumating na rin yung mga gamit mula sa Kings. Siyempre, nandyan na lang din, kaya i-install na muna namin. Dapat nga mga isang araw, 2 araw lang yung estimate ko. Umabot kami ng mga 3 to 4 days. Pero nangyari na. The best pa rin kasi naikabit natin lahat ng kailangan natin ikabit at gumagana na yung freezer ngayon. May auxiliary battery na rin yung ating Raptor, kagaya ng sa van na meron din tayong battery doon na extra. So pag bumiyahe tayo, dala natin yung van, nakasunod yung Raptor. Tapos, lalagyan pa natin ng motor sa likod dyan. Kakarga tayo ng motor, men, kasi medyo malayo kapag ka nagbabike lang tayo, naghahanap tayo ng signal. May mga kailangan tayong bilhin. Okay yung bike pang ikot-ikot dun sa area kung nasan mismo kayo. Pero kung maghahanap ka ng mga signal or bibili ka ng mga goods talaga, kailangan pa rin talaga ng motor dahil nga minsan akyat baba, sobrang akyat baba, nakakapagod pala talaga. Pero hindi ko alam, baka may mag-bike din kami minsan pagkatamtaman ng layo, di ba? Depende na yan. At least meron kang option, di ba? Na meron kang van na bahay nyo, meron kang pick up, meron kang motor, meron kang bike. So, dito natin sasalpak yung ating carrier ng motor. Boy, ready na ba yan? Ready na. Oh, kabit na natin yan. Okay. Ito yung ating carrier ng motor mula sa Motorpack. Steelworks. Yeah. Yan. Bit na ni Roddy Boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Oh, smooth. Yep. Sige pa, pangalawang butas tayo. Hop, yeah. Ito naman mula sa OGP, itong ating hitch receiver. Dito yan naka-connect sa bumper, rear bumper ng Raptor na stock. Lock na. Yan yung lock. Alright. Tapos meron pa tayong kinoconnect na kung ano pang lock dyan para dagdag suporta pa niya. Buuhin na natin to para patungan na natin ang motor. Let's go! So ito na ang ating motor carrier. Yan. Ito, nabababa natin to, sabit dyan, tapos pababa dyan, para dyan iakit yung motor, tapos sampa dito, tapos natali mo, tapos babalik mo ulit dyan. And double purpose, pwede ka pa rin ulit maglagay ng bisikleta dyan. So, pwedeng motor tsaka bisikleta. Goods na, di boy? Okay. Alright. Nakikabit na natin ang lagayan ng motor. At sa susunod ko na ipapakita sa inyo kung paano natin lalagay yung motor dyan. Konting oras na lang, men, pabiyahin na tayo ulit, isasampa na natin yung motor dyan.
nag-aapoy ang puso ko ngayon dahil mas malupit na ang magiging trippings natin dahil kompletos regados na tayo. Almost. Baka hindi pa naman todong-todo pero almost, alright? Ako si Gio, the Island Boy. Ha, let's go!